Camille is my wife. I will never let anyone touch her. Napalitan ng madilim na anyo ang kanina nag-aalilang mukha ni Ursula matapos marinig ang pag-amin na iyon mula kay Sergio. Hindi niya akalain na maririnig iyon mula sa bibig nito. Wife? Kung ganon, ano ko para sa kanya? Iyon ang tanong na umuukil sa isipan ni Ursula. Sergio promised to marry her, but why does he consider Camille his wife? Nakaramdam ng galit si Ursula ng mga sandaling iyon at palihim na naikuyom ang mga kamao. No way. She should be the only woman in Sergio Reynoso's life. She alone has the right to be his wife and no one else. Ingrato! Galit na sigaw ni Grudge sa kanyang anak. Kung nabubuhay lang ang mami mo, tiyak na hindi niya papayagan ang ginagawa mo. Alam na alam ni Grudge na ang kahinaan ng kanyang anak ay ang mami nito. Kaya sa tuwing kailangan niyang palambutin ng anak, ay ito ang ginagawa niyang sangkalan. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ito gumana kay Sergio. Don't bring mommy into this conversation. Mataas ang boses na pagbabanta ni Sergio. Di mo na rin kailangan magpanggap na ulirang ama sa harap ko dahil lalo lang ako naaasiwa. Bakas naman ang pagkasorpresa sa mukha ni Grudge nang marinig iyon. What nonsense are you talking about? Clueless na tanong niya sa anak. Isabella Lee. Tiimbagang na wika ni Sergio na ikinabigla ng kanyang daddy. Hindi akalain ni Grudge na matutuklasan ng kanyang anak na meron siyang mistress. Iho, nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Subalit hindi na niya naituloy pa ang pagdepensa sa sarili dahil kitang-kita niya ang disappointment sa mata ng kaisa-isang anak. Ang ina ni Sergio na si Carmina ay ulila at mula sa angkan ng pinakamayamang pamilya sa Luzon. Maganda ito at angat sa lahat ng kasing edad nito. Kaya naman lahat ng atensyon ng mga kalalakihan ay nakatuon sa babae. Subalit ang lahat ng mga yon ay interesado lang sa yaman ni Carmina na minana niya mula sa mayamang pamilya. Sa huli, hindi inaasahan ng lahat na ang simpleng si Grudge Reynoso na mula sa simpleng pamilya ang mananalo sa puso ng babae. Matapos maipanganak si Sergio, wala nang plano pang mag-anak muli si Carmina. Kaya naman para maalis ang agam-agam sa isipan ng kabiyak, ay sumailalim sa vasectomy si Grudge. Ang vasectomy ay isang paraan upang hindi na muling makabuntis pa ng babae ang isang lalaki sa pamamagitan ng isang operasyon. Ginawa iyon ni Grudge para ipakita kay Carmina ang kanyang loyalty. Dahil sa tulong ng bilyon-bilyong yaman ni Carmina, ay nagawa ni Grudge na maging matagumpay sa sariling kumpanya, habang si Carmina ay nanatili na lang bilang housewife. And not long after, an accident happened to Carmina that caused her to pass away at the age of 35. Nasaksihan ni Sergio kung gaano kamahal ng mga magulang niya ang isa't isa simula noong nagkaisip siya. At dahil doon ay naging mataas ang pagrespeto niya sa kanyang daddy sa paglipas ng panahon. Para naman kay Ursula na nag-donate ng atay sa kanyang daddy noong nagkasakit ito, inalagaan niya ito at itinuring na parang pamilya. And to repay his debt to the woman, he promised to marry her. Pero bago siya magpunta sa China, nakarating sa kanyang kaalaman na nagkaroon ng kabit ang kanyang daddy. Lumalabas na noong nabubuhay pa ang kanyang mami ay kung sino-sinong babae ang nilandi ng kanyang daddy. Pawang pagpapanggap lang pala ang ipinakita nito noon sa kanya at sa kanyang mami. He also learned that his daddy attempted to have surgery to reverse his vasectomy, but it failed. Kaya nagpanggap na lang itong may pakialam sa kanya nang sa gayon ay makontrol siya nito. Lalo pat nag-iisa lang siyang anak. Sarkastikong tumawa si Sergio sa ama. You're the one who always lets my mother down. Matapos sabihin iyon, ay pumihit na si Sergio at nalikuran ang kanyang daddy. Tumigil ka! Sigaw ni Grudge sa anak. Subalit ni hindi man lang huminto si Sergio sa paglalakad at hindi pinansin ang galit ng kanyang ama. Masamang-masama naman ang mukha ni Ursula ng mga sandaling iyon. Iiwan ba talaga siya ng lalaki sa gabi ng kanilang engagement at hahayaang pagtawanan ng mga tao? No way! Naging matalim ang mga mata ni Ursula ng mga sandaling iyon. Saka sinamantala ang kaguluhan. Kinuha niya ang maliit na termos na naglalaman ng mainit na tsaa na kanina pa niya inihanda. Nagsalin siya sa baso saka inabot sa matanda na nag-aalburoto. Calm down, uncle. Drink some tea first. Sa galit naman ni Grudge ay nakaramdam siya ng pagkauhaw, kaya inabot niya ang tasa ng tsaa. Dahan-dahan niya itong uminom at nang matapos ay muli niyang inilapag ang baso sa mesa. Subalit ilang minuto lang ang nakalipas
ay nakaramdam ng pagkahilo si Grudge. Magsasalita pa sana siya pero biglang umikot ang kanyang paningin at nagdalim sa kanya ang lahat. "Sir Grudge!" Sigaw naman ng butler ng matanda saka natatarantang tumakbo palapit at inakay ang walang malay na si Grudge paupo. Matapos niyon ay akma na sanang tatalis paalis ang butler upang tumawag ng ambulansya pero pinigilan ito ni Ursula. "Why don't you call the young master to come back instead?" Bago magtungo sa Reynosa residence ay nagpa siya si Camille na bisitahin ang kapatid niya sa rehabilitation center. May magandang balita naman kahit papaano tungkol sa kanyang kapatid. Dahil ang sabi ng doktor ay kumukurap-kurap na ito. Subalit bukod doon ay wala na itong ibang kayang gawin, ni hindi ito nakakagalaw at nakakapagsalita. Ang sabi pa ng doktor, ang tanging magagawa lang nila ay maghintay ng himala para sa kanyang kapatid. Isa pa ay wala na raw saysay kung dadalhin pa niya ito sa ibang treatment facility dahil sa kapatid na mismo niya nakasalalay kung gagaling pa ito o hindi. Habang nakatingin sa Camille sa kanyang kapatid, ay naalala niya ang kanyang panaginip. Nang musmus pa siya, marami ang nagsasabi na hindi niya kamukha ang kanyang pamilya. Pawang mga ordinaryo lang ay tsura ng kanyang mga magulang at kapatid. Samantalang siya ay kasing puti ng labanos kung sabihin ng iba at kapansin-pansin ang kagandahan sa lahat. Sinabi ng kanyang nanay Zoila na baog ito, kaya malamang ay hindi niya rin totoong pamilya ang kinalakhan niya. Ampun kaya siya? Nang maalala ang kahindik-hindik at madugong panaginip, ay naramdaman niyang nanayo ang kanyang mga balahibo. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip na iyon? At sino kaya ang lalaki at babae na nakita niya sa panaginip? Bumuntong hininga na lang si Camille. Saka pinagmasdan ang natutulog na kapatid. Kapatid man niya ito o hindi magbabago ang pagmamahal niya para sa kapatid. Marami na silang pinagdaanan ng kanyang kapatid. Simula musmus pa, kaya hindi niya kayang abandonahin ito. May ilang oras ding nanatili sa Camille sa rehabilitation center para bantayan ang kapatid at makipagkwentuhan, kahit pa nga wala naman siyang natatanggap na response. Gabi na makauwi si Camille mula sa rehabilitation at dumiretso kaagad siya sa Reynosa residence. Nagulat pa nga ang housekeeper nang muli siyang makita, subalit hindi naman ito nag-alinlangan na papasukin siya. Nalaman din niyang hindi rin ipinapaalis ni Sergio ang kanyang fingerprint sa door lock simula noong umalis siya. Kaya naman nakaramdam siya ng kakaibang saya sa kanyang dibdib. Nang makapasok, ay kaagad na nag-aasikaso si Camille. Naligo siya at kaagad dumiretso ng kama upang magpahinga. Subalit dahil ang usapan nila ni Sergio ay hihintayin niya ito, kaya naisip niya mag-drawing muna habang nagpapalipas ng oras. Ngunit isang text message ang natanggap niya mula kay Sergio na nagsasabing wag na siyang maghintay dahil hindi siya makakauwi. Umaga na nang magising si Camille, subalit wala pa ring Sergio ang dumating. Nakakabing katahimikan lang ang sumalubong sa kanya ng mga sandaling iyon. Hindi rin mapakali si Camille at sa kanyang puso ay para bang may kung anong gumugulo. Kaya naman kahit hindi masyadong pinag-isipan ay nagpa siyang umalis ng Reynosa residence. Pero bago yon, tinawagan muna niya si Mr. Noriega at nagpatulong kung papaano magpaschedule ng bisita sa Manila City Jail, kung saan nakakulong ang kanyang ina-inahang si Zoila. May mahalaga lang siyang gustong itanong sa babae. Matapos ng pag-uusap, dumiretso na si Camille sa piitan at pumirma ng visiting form saka dumiretso sa visiting area kung saan naghihintay si Zoila habang nakaposas ang mga kamay at may bantay na isang pulis. Nang makita si Camille ay naging excited ang ekspresyon ni Zoila. "Anak ko, mabuti naman at ligtas ka." Bulalas kunwari ng maedad na babae na halos umabot sa tenga ang lapad ng pagkakangiti. Naikuyom ni Camille ang kamao. Matapos marinig iyon sa itinuring niyang ina. Bakit kung umasta ang babae ay parang wala itong ginawang masama sa kanya? Ganoon ba talaga ito kasama? "Dalian mo na't piyansahan mo na ako. Gusto ko na makalabas sa buwisit na kulungan na to." Excited na saad pa ni Zoila, hindi pa man tuluyang nakakaupo si Camille. Tahimik na naupo si Camille sa harap ng babae at malamig ang ekspresyon na tinitingnan nito sa mga mata. "Di ba ang sabi mo hindi mo ko anak?" Nabura ang ngiti ni Zoila nang marinig iyon, subalit kaagad ding bumawi ng ngiti. "Importante pa ba yon? Ako pa rin naman ang itinuturing mong nanay mo." Sagot ni Zoila. "Kung ganon, saan ako galing? Sino ang mga magulang ko?" Tanong ni Camille sa nagpupuyos na damdamin. Nang marinig iyon ay umiwas ng tingin si Zoila at saka bumaling sa kung saan. Mahahalatang ayaw nitong sagutin ang tanong niyang iyon. "Kung ayaw mo magsalita, wala na tayong dapat mapag-usapan pa." Saad ni Camille sa kaakmang tatayo na at aalis nang biglang nagtaas ng boses ang matanda.
Punyeta ka talaga, babae ka? Huwag kang umalis! Sasabihin ko ng totoo! Awat ni Zoila sa babae. Muling naupo si Camille at katulad ng dati, malamig ang anyo nito habang nakatingin sa matanda. Malayong malayo sa Camille na takot kay Zoila noon dahil sa walang habas nitong pananakit. Napulot ka lang ni Leo at dahil hindi ko naman siya mabigyan ng anak, kaya inampun ka namin at inalagaan. Sagot ni Zoila na masama ang muka. Leo Asuncion ang pangalan ng kanyang ama-amahan na umampun sa kanya. Si George, sino naman ang mga magulang niya? Muling tanong ni Camille. Anak siya ni Leo sa ibang babae. Muling sagot ni Zoila sa galit na tono, saka inirapan siya. Saan ako napulot ni Tatay Leo? Saka ilang taon ako nung nakuha niya? Detalyado kong magtanong si Camille dahil kung posible pa, ay gusto niyang mahanap ang totoo niyang mga magulang at malaman kung bakit siya nahiwalay sa mga ito. Inabando na ba siya o nakidnap at naging palaboy? Kung inabando na siya ng mga ito, hindi niya mapapatawad ang mga to. Pero sa oras na malaman niyang nakidnap siya, ay gagawin niya ang lahat para mahanap ang mga tunay niyang magulang. Isa pa, baka nag-aalala na rin ng mga ito sa kanya. Tila naman nauubusan na ng pasensya si Zoila sa pagtatanong na iyon ni Camille. Pero sumagot pa rin ito. May 5 o 6 na taon ka nang mapulot ni Leo sa kalsada ng Maynila. Sa Maynila kasi ang trabaho naming dalawa ng panahon na yon. 5 o 6 na taon? Natuklasan ni Camille na wala siyang kahit na anong alaala noong ganoon ang kanyang edad. Gusto pa sanang magtanong ni Camille pero naisip niya kung ilan ba ang totoo sa mga sinabi ng kanyang inainahan. Isa pa, ang Tatay Leo niya ang nakapulot sa kanya, kaya imposible na alam lahat ni Zoila ang mga detalye noong panahon na iyon. Nang hindi sumagot si Camille, ay malakas na kilalampag ni Zoila ang kahoy ng mesa nang sa gayon ay magbalik sa wisyo ang babae. Ano na? Kailan mo ko ilalabas dito? Asik ni Zoila na tila inip na inip. Hindi na niya kaya pang magtagal sa kulungang iyon dahil pakiramdam niya ay mamamatay siya roon. Sa unang pagkakataon, nagtaas ng noo si Camille sa harap ni Zoila at matalim siyang tiningnan. May usapan ba tayong palalayain kita? Puno ng panunuyang tanong ni Camille. Lumabag ka sa batas kaya hindi kita matutulungan. Matigas na sagot ni Camille. Puno ng katapangan ang tinig. Punyeta kang babae ka? Bulalas ni Zoila sa kaakmang susugurin si Camille pero maagap itong napigilan ng mga pulis na nakabantay. Itigil mo yan, Zoila. Matigas na sabi ng pulis dahilan para mahinto si Zoila sa balak gawin. Muling naupo si Zoila at sa katiimbagan na tumingin kay Camille. Kahit naampun ka, ako pa rin ang tumatayong legal guardian mo sa mga dokumento. Kaya kahit ibenta kita ay walang kaso. Hindi naman nagpatinag si Camille sa galit na ipinapakita ng babae. Ayon sa batas, kapag ipinagbili mo ang isang tao para sa prostitusyon, pwede kang makulong ng 6 years hanggang 40 years. Magmumulta ka rin ng hanggang 5 milyong piso. Siguro naman nasabi na sa'yo ng pulis ang bagay na yan. Saad ni Camille na diretsyong nakatingin sa kaharap. Siyempre alam iyon ni Zoila, pero dahil hindi siya marunong magbasa at sumulat, hindi siya naniwala. At ngayong narinig niya ito kay Camille, ay gusto niya itong sapukin. Pero kilala ni Zoila si Camille. Alam niyang kahit matigas ang ulo nito, kaunting pagsuyo lang sa babae ay magiging malambot na kaagad ang puso nito. Kung ganoon, gagawa na lang ako ng kasulatan na humihingi ako ng tawad. Hindi ko naman sinasadya na gawin yon. Ikaw nang pumirma. Alam mo namang nahihirapan ako magsulat. Mahinahong saad ni Zoila. Subalit na natiling matabang pa rin ang pakikitungo ni Camille sa babaeng matagal niyang inakala na tunay niyang ina. Tila ba tuluyan ang namanhid ang puso ni Camille sa mga kahayupan na ginawa nito sa kanya. Wala nang kwenta ang kasulatan dahil sa bibig mo na mismo nanggaling ang lahat. Nakipagtulungan ka sa mga kriminal para ibenta ang anak mo. Makukulong ka pa rin kahit anong gawin mo. Matigas na wika ni Camille. Hindi na nakapagpigil pa si Zoila matapos marinig ang mga salita na iyon. Nilundag niya si Camille mula sa kinauupuan. Subalit mabilis na kumilos ang mga pulis sa tabi ni Zoila. At mabilis itong sapilitan na pinalabas na sa visiting area. Punyeta ka? Wala kang utang na loob? Dapat pala nung maliit ka pat napulot ka ni Leo sa kalsada, ay sinakal na kita hanggang sa malagutan ka ng hininga. Wala kang kwenta. Paulit-ulit na hiyaw ni Zoila habang binibitbit palayo ng pulis. Nanatili namang blanko ang ekspresyon ni Camille. Saka tumayo na at tumalikod. Ang totoo'y nang malaman niyang hindi niya tunay na ina si Zoila, ay mas naging palagay ang kanyang loob. Sa loob ng maraming taon na sinasaktan siya nito at hinahamak, sa wakas ay nagkaroon din ng kasagutan.
Palagi siya nitong sinasabihan na minalas ito dahil ipinanganak siya sa mundo. Pero lumalabas na kaya ito minamalas ay dahil pinili nito ang maling landas. Habang naglalakad patungo sa sakayan, isang text message ang pumukaw sa isipan ni Camille na naglalakbay ng mga sandaling iyon. At ganoon na lang ang gulat at kasiyahan niya nang mabasa kung kanino galing ang mensahe na iyon. Sa isang coffee shop naghihintay si Camille para sa taong kakatagpuin niya. Hindi niya akalain na sa dami ng pinagdaanan nito sa China ay makakabalik pa rin ito ng buhay at makakasama ang pamilya nito. Habang malayo na naglalakbay ang isipan, isang babae nakasuot ng itim na sombrero at itim na face mask ang lumapit sa mesa kung saan naghihintay si Camille. At bagaman simple lang ang suot nitong denim pants at long sleeve ay kitang-kita pa rin ang magandang figura ng katawan nito. Nang makita ni Camille ang mga mata nito ay tuluyan ang tumulo ang kanyang luha. Hindi siya makapaniwala na nakatayo ngayon sa harapan niya si Victoria. Ikaw na ba talaga yun, Victoria? Umiiyak na tanong ni Camille sa babae. Tumango naman ito bilang sagot kaya sa labis na tuwa ni Camille ay napalundag siya sa babae at niyakap ito ng mahigpit. Akala ko wala ka na. Sobrang saya ko talaga dahil nakaligtas ka ng gabing yon. Umiiyak na saad ni Camille. Maging si Victoria ay umiiyak din ng mga sandaling iyon dahil utang niyang lahat kay Camille kung bakit siya nakatakas na gabing yon. Matapos ng mahigpit na yakapan at iyakan ay nahimasmasan na rin ang dalawa. Magkatabi na naupo ang mga ito at kapwa hilam ang luha ang mga mata. Camille? Biglang nagsalita si Victoria ng mga sandaling iyon na ikinagulat naman ni Camille. Nakakapagsalita ka na? Hindi makapaniwalang bulalas ni Camille. Di ko pala nasabi sa iyo. Nakangiting saad ni Victoria. Hindi naman ako ipinanganak na mute, Camille. Ang tawag sa kondisyon kong ito, yun ay traumatic mutism. Dahil sa trauma na sinapit ko sa impyernong yun kaya hindi ako nakapagsalita. Nag-aral lang ako ng sign language nung naroon para makipag-communicate. But now, I'm fine. I've been undergoing therapy to continue my recovery. I also use a smartwatch to help me speak clearly. Paliwanag ni Victoria saka ipinakita ang isang gadget na itsurang relo. Napatangu-tango naman si Camille sa mga narinig. Natutuwa siya dahil naging maayos na rin kahit papaano si Victoria. Naipakulong mo na ba ang taong may dahilan kung bakit ka napunta sa bansang yon? Usisa pa ni Camille. Nag-aalala kasi siyang baka aaligid-aligid lang kay Camille ang mga taong may gawa kung bakit ito napunta sa impyernong yon. Marahang umiling si Victoria. Hindi ko siya naipakulong. Bakit? Kilala mo bang may gawa? Gumuhit ang mapait ng ngiti sa mga labi ni Victoria. Ang sister ko ay fiancé niya. Nanlaki ang mga mata ni Camille sa narinig at natuton ang sariling bibig. Hindi niya akalain na ganoon kapait ang sinapit nito. Hindi pala sila nagkakaiba ng sitwasyon. Siya ay ibinenta ng itinuturing niyang ina. Samantalang si Victoria ay pinagtak sila ng kapatid at nobyo nito. Na-realize ni Camille na kahit gaano mo pa pinagkakatiwalaan ng isang tao, ay magagawa pa rin itong ipagkanulo ka kay Satanas. Napansin naman ni Victoria ang lungkot sa mga mata ni Camille, kaya kaagad niya itong inalo. Don't worry, I'm fine. Ngayong nakasurvive na ako sa impyerno kung saan nila ako dinala, babawiin ko na lang ang mga inagaw nila sa akin. Mahina, ngunit puno na determinasyong saad ni Victoria. Nakaramdam naman ng paghanga si Camille kay Victoria dahil pagkatapos ng masaklap na pinagdaanan nito, ay nanatili pa rin itong matapang at matatag. Maya-maya ay muling nagtanong si Victoria nang may maalala. Paano mo nga pala naging asawa ang lalaking yun mula sa Reynoso Group? Hindi na nagtaka si Camille kung kilala ni Victoria si Sergio dahil napag-alaman niyang galing din si mayamang pamilya si Victoria. Pero paano niya nalaman na asawa niya si Sergio? Wala naman siyang naaalala na ikinuwento niya ang bagay sa babae. Nang mapansin ni Victoria ang pagtataka na bumalatay sa mukha ni Camille, ay ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa ospital noong una niyang makilala ang lalaki. Bahagya namang nagulat si Camille sa mga natuklasan. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Sergio sa ibang tao ang tungkol sa kanilang sekreto. Dahil ito ang may ayaw na ipaalam noon sa iba na mag-asawa silang dalawa. At dahil din doon kaya napilitan si Camille na ikuwento kay Victoria ang lahat ng tungkol sa paano sila naging mag-asawa ni Sergio. Kaya pala. Ani Victorian tumangutango. Anong kaya pala? Nagtatakang tanong ni Camille sa kaharap. Bakit? Hindi mo ba alam? Engaged na si Sergio Reynoso kagabi. Kunot noong tanong naman ni Victoria. Engaged? Tila sumabog ang ulo ni Camille sa narinig. Engaged na si Sergio?
Ito ba ang dahilan kung bakit hindi nito tinupad ang pangako nitong uuwi ng gabing yon? Nakaramdam naman ng galit si Victoria na makita ang namumutlang mukha ng kaibigan. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang mga lalaking kupal. Invited kasi ang sister ko sa engagement party at itong post niya sa Insta. Dagdag pa ni Victoria sabay lahat ng cellphone niya. Kumirot ang puso ni Camille at pakiramdam niya ay tinutusok ng mga maliliit na libu-libong karayom ang kanyang puso habang nakatingin sa screen ng cellphone. Sa larawan ay kitang-kita niya si Sergio na kasama si Ursula at sa likuran ng mga ito ay naka-flash sa malaking screen ang mga katagang engagement party. At base sa marangyang background ay masasabi niyang engrande ang setup ng engagement party na iyon. Nanlabo ang mga paningin ni Camille ng mga oras na iyon. Parang pinipiga ang kanyang puso dahil sa labis na sakit na nararamdaman. Malinaw na sinabi sa kanya ni Sergio na wala itong gusto kay Ursula. Pero bakit bago ito magkahiwalay ng araw na iyon ay hinalikan siya nito at buong pusong nangako na mag-uusap sila pagbalik nito? Bakit siya nito binigyan ng pag-asa at pagkatapos ay muli ring sisirain? Napakasama mo, Sergio Reynoso. Wika ni Camille sa kanyang isipan. I'm sorry, Camille. Hindi ko pala dapat ipinaalam sa'yo. Hinging paumanhin naman ni Victoria. Bagaman ayaw niya ng mga kupal na tao, alam pa rin niyang si Sergio Reynoso ang nagligtas kay Camille sa China. Kaya iniisip niyang maaaring kupal nga si Sergio sa ginawa nitong iyon. Pero sa ibang aspeto ay may sense ito. But why did he get engaged to someone else when he's already married? If so, it turns out that man doesn't have any balls either. He can't stand up for what he doesn't want and wants. Muling sumama ang mukha ni Victoria dahil sa realisasyong iyon. Sa kamarahang hinaplos si Camille sa likod para kumalma ito. Huwag ka nang malungkot, Camille. Ipapakilala na lang kita sa mga friend ko. Anang Victoria, wala siyang talent para mag-comfort ang isang tao. Pero dahil kaibigan niya si Camille, ay hindi niya naman matiis na makitang nasasaktan ito. Nagbalik naman sa wisyo si Camille at dahil ayaw niyang mag-alala ang kaibigan, kaya pilit siyang umiti. Ayos lang ako, Victoria. Matamang pinagmamasdan ni Victoria si Camille ng mga sandaling iyon. Napakaganda nito sa panlabas na anyo, lalong-lalo na ang kalooban. Pero hindi niya akalain sa kabila na maganda nitong qualities, ay nagawa pa rin itong lokohin ng taong mahal nito. Maganda ka, Camille. Marami ka pang makikilala na masigit sa kanya. Muling pagpapalubag loob ni Victoria. Mapait na napangiti si Camille. Hindi na niya kaya pang magmahal dahil lagi na lang siyang sinasaktan ng mga taong mahalaga sa kanya. Wala sa sariling tumayo si Camille sa kinauupuan, subalit hindi pa man siya nakakahakbang ay na-out of balance na siya at umikot ang kanyang paningin. Camille! Bulalas ni Victoria na maagap na nasalo si Camille, subalit nawala na ito ng malay. Ano kaya ang nangyari paano napapayag ni Ursula si Sergio na ma-engage sa kanya? Ano ang gagawin ni Camille ngayong tila pakiramdam niya, niloko siya ni Sergio? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.